Ako nga pala si Pam at ito ang kwentong buhay namin dito sa New Zealand. Hi everyone! Welcome sa another mini vlog ng buhay namin dito sa New Zealand. And for today's video, samahan nyo nga kami dahil meron na naman tayong pupuntahan. At dahil nga magandang panahon ngayon, naisipan naming balikan yung mga lugar na mga paborito rin namin dito sa Hawke's Bay. Ito nga rin pala yung mga lugar na una ko talagang napuntahan dito sa New Zealand. Ito yung mga lugar na talagang nagpahanga sa akin kung gaano kaganda ang bansang New Zealand. Grabe, yung mga view pa lang sa kalsada na nadadaanan ay panalong-panalo na talaga. At eto nga palang Waimarama Road ang isa sa mga paborito kong dinadaanan dito sa Hawke's Bay. Nakaka-amaze din kasi yung mga puno dito. Iba't ibang vibes ang ibibigay niya sa inyo depende sa season. At dahil winter season pa rin nga dito sa New Zealand, makikita nyo nga na wala pa rin silang mga dahon. At kapag summer naman, mas maa-amaze kayo dahil punong-puno ng mga green na dahon ang mga punong yan. At kapag autumn season, nagpapalit na naman sila ng kulay from green magiging yellow, orange, or brown. At syempre, isa rin sa mga reason kung bakit ito ay isa sa mga paborito naming kalsada ay dito nyo rin makikita ang napakagandang view ng Temata Peak. Sinasabi ko nga sa inyo na dito pa lang habang bumabiyahe, grabe, busog na ang inyong mga mata. Ilang minuto lang ay mararating nyo na nga rin pala ang Mount Erin Lookout. Ito ang pinaka-favorite spot ko dito sa Hawke's Bay. Maliit nga lang pala siyang viewpoint na pwede kayo mag-stop over. Pero alam nyo ba, yung una ako makapunta dito, this is exactly what I imagine about New Zealand. Yung tipong kapag sinabing New Zealand, maiisip mo agad na maraming tupa, greeneries, malawak na mga farms, malinis na paligid, sobrang gandang view. And yung napunta ko dito sa Mount Erin Lookout, my God, this is New Zealand. Pakiramdam ko, I found the right place para i-describe ang bansang New Zealand. Huy, ang OA. Pero seriously, grabe talaga. Ang ganda ng view dito sa Mount Erin. Alam mo ba yung pakiramdam na maiyak ka sa sobrang ganda ng nakikita mong view? Yung pakiramdam na sobrang naa-amaze ka na lang dahil finally nakikita mo na siya sa personal. Kaya naman sa tuwing madadaanan namin ang lugar na yon ay hindi talaga po pwedeng hindi kami mag-i-stop over. And not too far from Mount Erin Lookout ay pupuntahan naman natin ang ating next destination. At isa nga rin pala sa reason kung bakit kami bumalik sa place na to ay para na rin maipasyal si Mami Lenny. Bali, pinark nga lang pala namin yung sasakyan namin sa may tabi ng kalsada. Ito nga rin pala yung toilet nila at dito nyo rin makikita yung map. Sa tabi ng toilet room ay makikita nyo yung pinaka-signage nila at yung pathway kung saan kayo dapat magsimulang maglakad. Hindi ka naman maliligaw dahil napaka-visible talaga ng pathway. At kahit na meron kayong kasamang matanda or bata, ay pwedeng-pwede rin talaga. And along the way nga, ganito lang naman ang madadaanan ninyo. Medyo nasira na nga at may mga natumbang puno nga pala dito dahil na rin sa malakas na bagyong dumaan noon sa Hawke's Bay. Grabe talaga yung tunog ng tubig, nakaka-relax, and alam niyo ba na napaka-accessible lang talagang puntahan ng place na to. Bali, nag-decide na nga rin pala kami pumunta dito at dito na rin kumain ng lunch. Pagkatapos nga ng 5 minutong paglalakad ay ito naman ang bubungad sa inyo. Nagdala nga lang pala kami dito ng aming camping chair para naman merong maayos na maupuan. Nakakatawa nga dahil kahit na weekend ay solong-solo talaga namin yung place. Siyempre, ang ating rice. Pinoy tayo. Meron din tayo dito. Barbecue. Wala nga palang bayad ang pagpunta sa mga ganitong lugar dito sa New Zealand. At imagine nyo, kahit na weekend ay solong-solo talaga namin yung place. Kaya naman minsan, instead na kumain ng lunch sa loob ng bahay, why not go outside and explore? Sobrang daming magandang spot dito sa New Zealand na pwede nyo talagang i-maximize at i-enjoy. Mga lugar na hindi mo naman kailangan gumastos ng malaki dahil napakabilis lang naman talagang mapuntahan. Simple lang naman ang buhay namin dito sa New Zealand. Pagkatapos ng isang linggong trabaho, yung mga simpleng gala katulad nito ay mahalaga at masaya na kami. Tipong magbabaon ka lang ng pagkain at literal na kakain sa labas ay solve na talaga ang family bonding. Ever since, priority na talaga namin mag-asawa yung mga experiences and yung mga moments na magkakasama kami. And living here in New Zealand, ramdam na ramdam mo talaga ang work-life balance. Magkakaroon ka talaga ng maraming oras para sa family bonding. Kaya naman siguradong marami pa akong may share sa inyo sa aming New Zealand journey. Kaya don't forget, follow for more!